Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kiko Pangilinan, natalo niya itong si Atty. Vic Rodriguez, parang di naman ho ata makatotohanan yan. Pero ang sigurado ho dito mga kababayan, Senator Bato de la Rosa, palakpakan, pasok na ho yan. Senator Philip Ipe Salvador, palakpakan, pasok na rin ho yan. Ha? Congressman Rodante Marcoleta, yung mga merong red dyan, yan ho yung mga kandidato nating pasok na sa Magic 12. At ang pinakahuli, Kong Marcoleta, pasok na rin ho. At itong si Senator Bato de la Rosa at itong si Senator Christopher Bongo. Palakpakan, napakagandang balita ho niyan. Apat na ho sa mga kandidato ni Tatay Digong. Itong matindi dito ha, walang malaki ang mga rally, walang pondo, social media lang ho talaga. Social media lang ho talaga puhunan, ika nga, di ba? Mga vlogger, mga pag-iikot nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At saka ang pinakamatindi ho dito, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na pinapaniwalaan ang mga sinasabi ni Tatay Digong na dapat ho nating suportahan ng mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte para kahit papaano maibsan ho natin ang napakalalang sitwasyon ngayon ng ating bansa. Ha? Ano ho tayo dyan mga kababayan? Kailangan ho nating magtulungan. At dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, merong tanong itong si Ma'am Cathy Binag. Naku, yari ho tayo dito. Chis Escudero, ikaw na naman ang paksa ngayong araw na to. Ikaw kasi masyado kang, masyado magpahalata. Masyado kayo nagpapahalata. Chis! So, ayaw mong ilantad sa sambayan ng Pilipino ang totoong nangyari sa illegal na pagkahuli ni PRRD. Aba, teka, bakit kaya? Bakit nga ba? Hindi, sinabi na nga ni Chis, ikaw naman madami. Sabi nga ni Chis, di ba? Walang irregularity. Di ba? Sumunod sa proseso. Yung pagpapadala dito kay Tatay Digong, diyan sa The Hague, Netherlands. Base ho yan sa ating Senate President. Ika nga nila planchado, walang problema. Sumunod sa due process, sumunod sa batas. Walang hindi nayurakan ng ating sovereignty. Walang nalabag na batas sa ating bansa dyan. So, sabi yan ni Chis Escudero, di ba? At ngayon naman mga kababayan, itong si Chis at itong si Aimee, silang dalawa ang nagbabangayan. Pero magkagayon pa man, ito hindi pa rin ho natin boboto yang si Senator Amy Marcos. Kahit anong gawin ho niyan sa Senado, hindi ho natin siya iboboto. Yun ang sigurado. Pero yung mga nangyayaring development ho ngayon, sabi nga nitong si Senator Robin, wala na tayong magagawa. Tapos na, dandil na, ni Boying Remulla. Wala na tayong magagawa doon. Nandun na si Tatay Digong. Kumbaga pagsuporta na lang daw dito kay Senator Amy Marcos yung pagdalo nila dyan sa hearing na yan, no? Pero ng atin dito, kahit ano pa mang dyan, kahit ano pa mang maging resulta ng hearing na yan, sigurado ho dito, kahit papaano naliwanagan yung ating mga kababayan, yung tipong dahil pagka pinag-usapan niya sa Senado sa ayaw sa gusto ng GMA, ng ABS, ng News 5, ng ANC, papasadaan ho nila yan. Kasi marami hong hindi ipinakitang anggulo doon sa pang-aabusong ginawa ng administrasyon, doon sa pagpapadala kay Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. Tama mali? Yung mga ilinalabas nitong si Ma'am Kitty Duterte, yung anggulo ng mga kamera ng dito sa
kay Tatay Digong, hindi ko pinapalabas ng social media yan. Pero pagka napag-usapan yan dyan sa Senado, kahit pa paano, sa ayaw sa gusto nila, mapag-uusapan ho nila yan. Kasi live yan eh. Ika nga, nalagay na rin sa record ng Senado lahat ng kasinungalingang sinambit ng mga ibang resource person dyan sa nangyaring hearing na yan. Senate President Francis Escudero on Friday na ba ngayon? Naku, Friday na nga pala. Grabe, ang bilis ng panahon ang bilis ng araw, Friday na nga pala. So, sa Monday na ho tayo makakapagpadala nito. Or Monday or Tuesday. Monday or Tuesday. So, by next week, lahat ng nag-email sa atin na papadalan natin, by next week, nandiyan yung mga damit nyo. Sen. Amy Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives. As she, ito. Sa baba na lang ho. Escudero tells Amy Marcos don't use Duterte arrest probe for personal political objectives. Okay lang ba sa yon? Senator Amy Marcos? Ginaganon-ganon ka na. Wala na ho talaga. Kala ko bang kada isang senador dyan independent. Diba? Lalo na kung ikaw ang committee chairperson, yan, kumbaga, mandato mo na imbestigahan yung mga irregularidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan ba yung tinutukoy nitong ang tawag dito, Congressman Rodante Marcoleta na oversight? Yan o ba yung tinutukoy niya? Paano pagka si Kong Marcoleta na, Chis Escudero, ang tatrabaho sa electricity? Anong sasabihin mo? Kong Marcoleta, don't use your ganito-ganyan para maitulak mo yung na yan. Ganon ba gagawin nyo? Pipigilan nyo rin ho ba? Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, sa mga susunod na panahon, kung ano man, ang pwestong takbuhan ng buwisit na kilay na yan, huwag nyo iboto yan. Ika nga, wala ho, kilay pa lang, di na mapagkakatiwalaan, di ba? Wag niyong iboto, wag niyong suportahan dahil hindi ho natin maintindihan kung saan sa bagay, ano pala siya, siya ho pala talaga ang pinakamatinding loyalista ngayong mga panahon na to. Tama mali, Chis? Ikaw, Chis, eto na, dito na ho tayo. Naku, yan na nga ba sinasabi natin dito sa PH Update Inuuna kasi nitong ni Marbilang Yabang O yan, pagdukot at pagpatay sa Chinoy steel magnate kumpirmado may link sa isang nagdaang kidnapping case. Hindi totoo yan. Kayo naman baka ano lang yan, baka mga alingas-gas lang yan. Basta sigurado dito ngayong mga panahon na to mas safe kaysa nung panahon ni Tatay Digong. Yun ang atin dito. Diba? Wala yan. Di totoo yan. Kayo naman, hindi totoo yan na merong ganyang mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Basta sigurado dito, yung mga di ba nga gagalit dyan si Marbil kasi yung mga nagpapakalat ng kung ano-ano sa social media, pumapangit ang imahe ng ating peace and order. Hindi na ho tayo nagpapakalat niyan. Galing na ho mismo dito kay kay nunal na tinubuan ng pulis. Dito kay Jean Pajardo, di na ho galing sa atin yan. At ngayon, ang matindi ho dito mga kababayan, papanoorin pa ho natin ang press con nitong si Boyeng Remulla. Kaugnay ho dyan sa na yan, DOJ holds press briefing on Chinese kidnapping incident. Naku, matindi to. Ito, rekta na ho tayo dito. Baka baka bigla pang mawala to. Kasi ngayon ganyan nangyayari ngayong mga panahon na to Yung mga record sa DPWH, yung mga video, bigla na lang nawawala ngayong mga panahon na to. Baka biglang mawala tong press con na to. Kaya pasadahan na ho natin ang mabilisan. At i-share nyo na mga kababayan para talagang sulidong atake. Ika nga. Ito, okay. Ba't walang tunog si Boying? Nangyari sa Boying? Cover work that we have. Okay. Pangit to. Lipat tayo. Hanap ako mas maganda. Drawn out over the weekend. Dito tayo. And Pakinggan the natin result will be announced next week by Miko. Miko, ikaw na mag-a-announce no? Okay. Nico Clavano. Then after that, besides this matter, meron na kasing ideas kami kung ano nangyari with this the crime that happened to
to the victim who was found in Rodriguez Rizal. And we had an idea about this. We were talking to each other already prior to this, since last week. Actually, I got involved lang nung Monday. But since last week, and I was talking already to Chief Marbil about it. Almost every day na tayo nagkikita. Almost every day na kami nagkikita. Hindi. Gusto kong makausap si John Vic. Nasa si John Vic? DILG Secretary siya, but DOJ nandyan. Di ba? DILG Secretary at PNP nag-press con dyan. Ba't DOJ nandyan? Nasa si John Vic Remulla. DILG yan eh. Oh, siya may hawak ng PNP eh. Dahil nga naman hindi abogado. Pinilit lang. Baka ano yun, baka, di ba? Pero dapat talaga DILG, as much as possible, dapat maalam sa batas yan. Mahusay ho talaga yan. Hindi pwede yung hindi pwede yung kagaya nitong si John Vic. Sa bagay, no? Kapatid niya naman, abogado. Walang problema yan. Kaya siya ngayon nandyan, imbis na si John Vic. Kita, yung Chief Marbil, and of course, Judge Jimmy, katext ko araw-araw rin, to make sure that everything is okay. So the creation of the task force is paramount. We have to choose people who will at least exemplify the values that we hold dear to the PNP and to the NBI and to the DOJ. At ang aim nito is to have a higher visibility leadership that people can talk to pag merong problema. Kasi ang problema, when these things happen, a lot of them don't trust. Maraming doubt about law enforcement and government, ang maraming tao, they'd rather do it themselves. Now, are we going to talk about what happened? I think it's a police matter right now. We're undergoing all the evidence gathering. And, but we will give a few words to General Marbil and to Judge Santiago before we proceed to the next item in our agenda. So, Chief. Thank you po, sir. Actually, dun sa kidnapping, what happened to dun sa si Anson Tan, it's a different kind of kidnapping. Sabi ko nga, hindi lang to kidnapping, and how we see it, it's more of, I guess, sir, I just want to, more than that, and we'll just come up with the investigation after this. We just want to clarify kung talagang how it was done. But we have already mga leads that will entail us. Ang hiningi lang po namin with our the beloved SOJs to help us with yung kaso po natin, build up yung cases natin. So we'll be sharing yung mga leads po natin with the PNP what we got. And of course, they got something kasi tama po si SOJ. That was last week po namin pinag-uusapan niya. We're sharing notes, what happened. And sabi ko nga, may malaki kasing twist eh. So hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita what really transpired during the whole the process of... Hindi yan. Baka kinugod time mo lang kami. Baka safe naman talaga sa Pilipinas. Kayo naman, oh. Baka nananaginip lang ho tayo, baka hindi totoo itong nangyayari na to. Mayat maya ho kasi merong nangyayaring insidente. Ito, high profile lang to, Chinese businessman. Siguro nagsasalita na Chinese community, nagtatanong na sila, anong nangyari dyan? Kaano namin yan? Negosyante yan, di ba? Yan, pagka nagalit pa naman yung Chinese community na yan, naku, yari administrasyon na to, di ba? Kaya kailangan, yung mga Filipino-Chinese, I mean Chinese mga business owner, yung mga yon, hindi Chinese, Filipino-Chinese business owner. Yan ang problema natin dyan. Paano ba yan? Paano pa natin anuhin yan? Ako sa totoo lang gusto kong pagandahin ng imahe ng peace and order sa ating bansa kasi wala akong mag-i-invest dito, walang pupuntang mamumuhunan kung ganito sitwasyon, di ba? Di-business ako dito, maya-maya bigla kang nawawala. Tapos meron tatawag sa kapamilya mo, manghihingi ng $100 million, di ba? Yun ang problema doon, di ba? Sa tingin nyo ba natutuwa tayo sa mga ganitong klaseng kaganapan dahil administrasyon to ni Marcos Jr.? Hindi ko tayo natutuwa.
Dahil pagka mayroong nangyayaring ganyan, yung mga oportunidad para sa mga kababayan natin na dapat sana ay magbibinipisyo sa mga papasok na mga mamumuno sa ating bansa ay hindi ho mangyayari dahil sa mga ganitong klaseng kaganapan. Kaya lalo hong sasadsad ang ating ekonomiya, ay ano ho yan, domino effect yan. Domino effect ho yan. Yang nangyayari na yan. Pagka ang inatupag nitong mga individual na to kung paano patahimikan mga taga-suporta ni Tatay Digong, paano habulin yung mga taga-suporta ni Digong, tuloy-tuloy lang ho, paulit-ulit lang ho ang mangyayari. Lalaganap ang illegal na droga, kriminalidad, kaliwat ka ng problema sa administrasyon na to. Madami ho kayong trabaho. Madami ho kayong trabaho. Yung pinakamalaki trabaho na talagang tinatarget nyo na mapadala sa ICC si Tatay Digong, mission accomplished na kayo doon. Kaya naman sana itutukan nyo na ho yung peace and order ngayon sa ating bansa. Diba? Kahit sinong tanongin ho natin sa karsada ngayong mga panahon na to, talagang nagbalikan na naman yung mga illegalista, yung illegal na droga, yung mga gumagawa ng masasama sa karsada, nagbalikan na naman daw. Hindi ho sa atin nanggagaling yan. Pag nasakay ho kasi tayo ng tricycle, ng Grab, tinatanong ho natin, Brad, kumusta yung sitwasyon ngayon sa karsada? Kumusta? Marami bang loko-loko? Sir, nagbalay ka na naman yung mga adik. Yung mga nagparehab panahon ni Digong, ngayon, na naman? Wala na naman tulugan yung mga di ba? Ganun na naman daw ngayong mga panahon na to. Hindi galing sa atin. Base ito dun sa mga natatanungan natin na laman ng kalsada. Tayo hindi naman kasi tayo laman talaga ng kalsada. Madalang lang ho tayo lumabas. Diba? Madalang lang ho tayo lumabas. Ngayon pagka nakalabas tayo, talagang nagtatanong-tanong ho tayo. Sa bagay, kita naman pagka naglakad ka, yung mga mulat na mulat, imagine, pati doon sa speech ni Marcos Jr., yung isa sa mga kanyang gabinete niya, ganyan-ganyan din yung babae pa naman din. Anak ng toko, O yan naman si Marbil, lagi lang nag-o-overtime yan, di ba sir? Nag-overtime, syempre hirap trabaho ng Chief PNP. Kayo ba naman ng Chief PNP? Pagka kayo Chief PNP, maya may tawag kayo dyan. Chief, meron problema dito. Overtime na yan. Overtime na yan si Marbil. Di ba Marbil? Negotiation and yan. sa kidnapping itself po. Ito yung ito yung tumatrabaho sa mga vlogger eh. Diba? Ito yung mga kakaso sa mga vlogger na na mga naglalabas sa mga kaganapan sa ating bansa. Ito yung, kumbaga, ito yung bataan ni Marcos Jr. Ika nga. Alam nyo, ang kidnapping cases ay primary jurisdiction yan ng Philippine National Police. And so they have anti-kidnapping group. Alright. Pero dun sa iniisip ni Secretary Boying, sa ngayon, gagawa kami ng isang task force, anti-kidnapping. So, ang NBI, ang police ay magtutulungan na. Kasi alam nyo, sa intelligence world, meron kami tinatawag na compartmentalization, trabaho ng isa, hindi sa amin pwedeng i-share, no? But then, with this task force that will be created by our secretary, napakaganda na yan. So, makakapagtulungan kami, hindi na ako mahihiyang magtanong kay PNP chief, hindi na rin siya mahihiyang magtanong sa akin. So sabi ko nga sa inyo, sa intelligence world kasi, meron kami tinatawag na compartmentalization, need-to-know basis. But with the creation of the task force, magkakatulong-tulong tayo. At yun, solido na talagang atake sa mga masasamang elemento sa bansa natin ngayong mga panahon na to. Dahil dyan, tuloy-tuloy lang ho kayo. Yung ika nga, task force na yan. Buo lang, damihan nyo yung task force. Kasi marami tayong ito nga, nandito nga ang mga different organization, Chinese, Filipino Chamber of Commerce, ganyan, naaalarma na sila. So don't be alarmed. Nasa ano pa Yun lang naman Yun lang naman ho talaga dahilan. Pero kung ordinaryong Pilipino lang yan, wala na yan. Pero dahil mayroong boses itong itong mga Filipino-Chinese business mga business of Chamber of Commerce o kung ano pa
Di ba? May boses sila kasi may pera sila. Di ba? Maano yan eh. Kumbaga, meron silang ano pagka nagsalita sila dahil isa yan sa mga linalapitan ng mga politiko. Sa totoo lang, pagka malapit na kampanya, naku, ano yung mga yan? Sila talaga yung mga linalapitan dahil hindi na yung mahal ang kampanya. Kaya kailangan pakinggan yan pagka merong pakiusap, merong higa nga. Pero ordinaryong Pilipino, naku, walang ganyan, wala namang ganyan. Treatment nga yung mga panahon na to. Kami, nasa taas pa rin kami ng situation with our Secretary of Justice on top. Wag po kayong mag-alala sa mga kababayan natin sa Chinese community. Wag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng action. Kayo mag-alala. Para sa mga nasa Chinese community, wag mag-alala. Of course, our president has given a very strict order to us, to all of us, to the three of us, na be on top of the situation para masukol itong ganitong pangyayari kasi yun talaga ang kailangan ng ating lipunan ngayon is law and order. And the other forms we implemented, but the more important thing is there is an awareness within the community that we know what happened, we know what's happening, and that but we will need the help of the community para maka-act kami accordingly sa mga problemang dumarating on a day-to-day basis. Wala hong tigil talaga itong trabaho namin ito, but we signed up for it, so we're not complaining about the job we have to do. It's something that we have to do. Every day that we wake up, ito po ang aming ginagawa, is to solve problems. So, Solve that's par for the problems. course for all of us. Ang dami-dami na silang na-solve the problems ng administrasyon ni Marcos Jr. Una na dyan, si Tatay Digong. Solve na yung problema na mapadala sa Dahig, Netherlands itong si Tatay Digong. Dami nga nilang nasa-solve na problems ngayong mga panahon na to. Ano ho tayo, sobrang bilib ho tayo dito sa sa mga galamay nitong si Marcos Jr. kung paano sila mag-solve ng problem. Ano ho sila? Ika nga talagang Pastor Apollo Kibuloy. Nakita nyo kung paano na-solve yung problem kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Oh. Ganon ho sila katindi. Ganon ho sila kalupit mag-solve ng problem. Marami pa ho silang isosolve. So, sa ating Mr. Pedro, meron kayong gusto sabihin? Sir, let me first Naku, express ito yung maingay sa social media eh. Hindi! Palakpakan mo si Marcos Jr. para sa Filipino-Chinese community. Ano sila, yung panahon ba ni Tatay Digong merong nangyaring ganyan sa inyo? Oh, yan ang sinasabi natin. Hindi, pero ano ka, di ba Brad? Parang malakas ang kabit mo kay Marcos Jr. eh. Isang araw talagang pinagtatanggol mo. Hanapin ko nga yung post nung hinuli si Tatay Digong tapos nagbibida-bida ka. full confidence Ito siya, ito siya. representing Teka those lang. who are present this morning with our Honorable Secretary of DOJ, Secretary Remulla, together with our Chief PNP, General Marbil, at saka NBI Director Bautista. Santiago, hindi pala Bautista, mali. Anyway, the three of them is here, together with, dyan pa tinulungan din kami ni Immigration Deputy Daugan, andito pa si Yusek Sanares, nandiyan din yung BI Commissioner Liado. All of them are doing their best to help us, and we're very confident that this issue will be addressed very soon, sooner than soon. Kasi ito po natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito, kasi this is very unique eh. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang nag-create. So hindi pa rin totoo yung yung sinabi nila na nakita na lang yung bata. Konektado daw doon, 'di ba, yung yung Filipino Chinese na 'di ba? Sinasabi ng nakita lang, binayaran na ho pala. Grabe, laki pa lang matindi ho itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang tanong,
Ano ho kayo, buksan nyo ho mga mata nyo dyan. Kasi election ngayon, ha? Kung mabilis ho kayong mag-isip, election ngayon, ha? Marami nangangailangan ng pera. O malalakas ang loob nila. Ba't kaya malalakas ang loob nila? O kung ako sa mga kababayan natin, bilis-bilis isuot nyo na yung inyong mga thinking hat, ika nga, ilagay nyo ganyan. O malalakas ang loob, nagbayad na ng ransom, panahon ng kampanya, anong meron dito sa mga individual na to? Buksan nyo ho ang inyong mga mata. Dito sa administrasyon na to, maraming illegalista. Yung iba nga na pagbibintangan pang nagpupulburon, di ba? Naku, pag nangailangan ng pera yung mga yan, lalo na yung mga, di ba, yung mga yung mga kung ano-ano binibenta niyan eh. 'Di ba? Nung hold up 'yan. Kaya galit si Tatay Digong diyan sa droga na 'yan eh, 'di ba? Ngayon, buksan niyo ho ang mga mata niyo. Kung ano ba talaga at kung sino ang merong kakayahang gumawa ng mga bagay na nangyayari ngayon sa mga Filipino-Chinese community. 'Di ba? Buksan niyo ho mata niyo. Ordinaryong kriminal gagawin yan. Naku, hindi gagawin yan. Ultimo telepono ngayon. Pagka napunta ka doon sa range, lahat ng conversation, lahat ng numero, mafi-filter ho yan. Ika nga, malulook up yan ng cybercrime o kung ano pa man yan. Kung saang cell site ka huling nag-connect, makikita nila yan. Yung dinaanan ng sasakyan na yan, makikita nila yan. Di ba? Kahit maliit yung mata nyo, buksan nyo yan. Gawin nyo nakikita kahit liit mata. Baka na ano lang, di ba? Hindi nyo alam eh. Di rin natin alam, pero subukan yung suot itong mag-isip tayong sabay-sabay. Binigay ang ransom, malakas ang loob, panahon ng kampanya. Isip. Sino ang may kakayahan? Ordinaryong kriminal? No way! Di mangyayari yan. So much apprehension on the business sector and even in the population. It's not just the Filipino-Chinese. I'm sure even the Filipinos are... Hindi kami nababahala. Wala kami $100 milyon na ipagbabayad sa mga yan. Walang ganon ordinaryong Pilipino. Hindi gagawin siya ordinaryong Pilipino yung Brad. Nagtataka kung bakit nangyayari yan, di ba? Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So, this kind of crime should not be tolerated, should not be accepted here in this society, especially here in the Philippines. So we're very happy. I don't know if that's the word to use. Mali yata yung happy. Balitan natin yung happy. We're very assured, okay, we're very confident that we will get on top of this issue and hopefully something good. Ang lagay ganun-ganun na lamang ba yan? Ganun-ganun na lamang ba yan, di ba? Di ko ganun will come out of this. And as I said, we will go out of our own to assure the community, especially the business community, that everything is moving forward. And we will hopefully find a solution in the near future. Maraming salamat po. There will be hotlines given, meron kami mga numbers na ibibigay the next few days para hotlines na pwedeng nagbigay ng tip, magsumbong, whatever is needed by the community. These hotlines will be functioning within the next few days. And hopefully the DOJ will be running the hotlines together with another hotline of the DOJ. Sa DOJ po, isang Secretary Nikki T will take charge of it. At kasi wala pa si Secretary John Vic is coming in tomorrow night. Kasi he has had a nomination by the President. But he's coming in tomorrow night. And of course... Sino kaya mission nitong si John Vic? Kaya nagpunta si John Vic Remus? Sino kaya mission niya? Nako, Madam Boljak, ingat po kayo. His non-appearance here, it just means that he's busy with something else abroad. Pero pauwi na siya, he's coming home very soon to take care of this thing also, no? Para maasikaso rin lahat ng kailangang asikasuhin dito. And I'd like to thank
the Chief PNP and Judge Ginny for coming over, and of course, our Chinese community leaders who are here to give their sentiment, and we had the dialogue earlier. Pero siguradong makikita ng taong bayan, hindi ito pakitang tao, pero ito po yung genuine reach out sa bawat isa para ho mas mabilis ma-solve ang mga problema. And maybe we can take a few questions from the Good luck good luck doon sa mga mga mamumuhunan na nagbabalak na magtayo ng komersyo, business sa Pilipinas, ha. Ano lang ho ito, konting tiis na lang. Pagka naupo na si VP Sara, mawawala ho lahat ng mga yan. Kaya ano lang, tiis lang ng konti. Palsipigado mga nakaupo kaya ganyan ho mga nagiging resulta. Kasi yung ang papangit ng shot call nila dito sa mga nangyayari na to, mga abogado, naturingan nag-aral, pero yung mga decision making nila puro palsipikado Di ko natin sinasabi magaling ho tayo dito. Sinasabi natin dito, sana naman pagtuunan ng pansin yung mga bagay-bagay na talagang direktang nakakapekto sa pamumuhay ng ordinaryong Pilipino. Ngayon, na-stuck ang kalahati sa mga Pilipino diyan sa issue ng pag-illegal o maanumalyang pagpapadala kay Tatay Digong diyan sa Dahig, Netherlands. Hindi pa rin tayo natatapos doon sa issue na yun. Kung nakakala mo, Secretary Boying Remulla, na matatapos na ho yung issue na yun, nagkakamali ho kayo. Lalo na pag merong nangyaring masama doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na pa pagka meron hong nangyaring ganun sa kanya sa Dahig. Huwag naman sana. Tayo ho nananalangin na makita niyang maging presidente itong si VP Sara. media. Maraming salamat, Secretary Remulla. I'd just like to remind the media to introduce yourself and the network that you are representing. Let's limit the questions to two. One question and another follow-up. Maraming salamat. Go ahead, ma'am. Good afternoon po, gentlemen. I am Camille Samonte from TV5. Sir, I'd like to ask, prior to the kidnapping and killing case of Anson Kay, meron na rin kinidnap yung Chinese na estudyante, no? This is recently. Meron na rin bang mga unreported cases within the Chinese community na nakaka-experience nito but they just remain quiet? Hindi lang kasi Secretary Remulla, you mentioned na may trust issues with the law enforcement agency kapag nakakaranas nga sila ng mga ganitong incident. In our meeting earlier, we touched upon this. There were some unreported incidents, actually. Many families chose not to cooperate with law enforcement, and we only found out when tapos na. That's why we really welcome the leaders of the Filipino-Chinese community who are here right now to conduct a dialogue para we try to re-establish the trust in government. Kasi nga, in the very end, pag hindi tayo nag-cooperate, hindi natin mahuhuli ang gagawa. Ang issue dito, ang nakikita talaga nating issue dito, yung mga masasamang elemento, nakikita nila na masyadong busy ang pamahalaan doon sa mga bagay na hindi sila naaapektuhan. Kaya talagang namihasa itong mga illegalista na to. We'll all be father to them. Pakain tayo, papain lang tayo lahat sa kanilang mga gawain. Kaya kinakailangan talaga cooperation ng community tsaka ng enforcement dito sa bagay na to. Of course, ang isang part ng dialogue namin is about prosecution. Saka sana napunta yung Confidential and Intelligence Fund ng PNP, ng DOJ, ng DILG para malaman ang punot dulo nito kaganapan na to. Kung ganun palang nalulustan tayo ng mga ganyang klaseng insidente at di natin natutukoy kung sino may pakana, siguro yung ginawa kay VP Sara, kailangan na rin siguro natin tanggalin intelligence and confidential fund itong mga ahensya na to. And we assure them that we will also make representations with the Supreme Court for special courts to be drawn up just to hear cases of this nature. Kasi urgent concern to sa ating bansa. It's not only
it is a national security issue, an economic issue, and an issue for our feeling, our well-being as Filipinos. I think it redounds to every Filipino that we have to be on top of everything happening in this country. Pakisarado lang, wala mo nang baba. Sir, meron din po kasing news article na lumabas recently saying that this could be connected with Pogo dealings, according dun sa article po na inilabas. Nako, Pogo na naman. O, sige, tuloy Ng natin. Manila Times, meron daw pong nire-request na refund Kanino galing? Manila Times. O, sige, tuloy natin. yung Pogo boss or something po from the businessman. Is this confirmed, sir? We're aware. Similarities in the pattern of the kidnapping and the torture that But happened. that's also within the range of our conversation earlier. But we cannot release everything that we talked about. I think that it's not executive privilege, it's just that these are operational secrets that we cannot divulge right now. But we are aware of this theory, or this piece of news. And we actually have more. We have actually more information about it. But we do not want to divulge everything in media. We have to operate quietly for this to be effective. Kasi hindi naman pwedeng you have a band playing in town saying, papunta na kami dyan. Hindi mo ito. This is very, very hard undercover work that we have to undertake to be able to catch the perpetrators and of course to be able to assure the community that we are just present everywhere. Hello. Hi, sir. Hello, everyone. I'm Jacob Lazaro from the Philippine Daily Inquirer. I just wanted to ask if we have at least a list of suspects on who could have done this. I'm sorry? So we have theories and we have suspects.